Ito yung drone natin mga tol, DJI Neo. Isang drone na dinesign para sa mga beginners na katulad ko. Sulit pa nga ba ito ngayong 2026? Gaano ito ka-user friendly? Sa bidyong ito, alamin natin kung paano gamitin ang gadget na to na siguradong magagamit natin sa mga susunod na vlogs, especially sa ating mga adventure vlogs. Tara, samahan niyo ako. Okay, magandang araw ulit mga tol. Ngayon, samahan nyo ako na i-review yung ating na-acquire na drone na DJI Neo. So, maghanap muna tayo ng lugar kung saan natin siya pwedeng paliparin. Siyempre, dun sa malawak na hindi tayo makakaabala o makakaistorbo ng ibang tao. So, let's go! So yan mga tol, ang napili nating lugar para makapagpalipad ng drone is harap ng The Tent sa C5. So dito tayo dumaan ngayon sa Gatchalian para makarating sa C5 extension. So yun mga tol, natatanaw ko na yung The Tent at nandito na tayo. Palabas na tayo ng Gatchalian. So sana makahanap tayo ng pwesto, lugar para makapagpalipad ng drone. Okay, sige mga tol. Hanap muna tayo ng pwesto, tapos saka tayo mag-setup. Yun. So yun mga tol, may nakita akong lugar o spot na malawak. Pwede natin sigurong pag-setupan para matesting natin yung drone na nabili natin. So yun mga tol, setup muna ako. Balikan ko kayo. Let's go! Yon mga tol, mukhang buenas tayo. May nakita tayong spot dito mga tol. Ito sa ilalim ng puno. Ito na mga tol. Nakasetup na tayo. So ito yung camera natin na nakatutok sa atin. Then yung camera sa drone, ang secondary camera natin. So tara, umpisa na natin mga tol. Ito yung drone natin mga tol, DJI Neo. So bago ang lahat, shoutout muna kay Sir Chester Alvarez na siya yung napagbilan natin ito sa napakamurang halaga. Shoutout sa iyo Sir Chester, salamat sa napakalaking discount na binigay mo. Thank you. So ito yung DJI mga tol. So meron siya mga presets na nandito nakalagay. Yan, ipapakita natin yung ibang mga functions dito na presets. At the same time, gagawin din natin yung manual control. Siyempre, powern muna natin yung ating DJI Neo. So dito, press, then press ulit and hold. Yan, pag nakita nyo gumalaw na yung kanyang propeller at may narinig kayong sounds, so naka-on na siya. So unahin natin mga tol yung mga naka-presets. Then bago ang lahat, syempre, kailangan tanggalin nyo mga tol yung gimbal protector niya para mas maganda yung video out na ilalabas niya, na ibibigay niya. Okay, testingin natin. Una nating subukan mga tol is yung Drony. Ito muna mga tol, yung Drony. Ayan, Drony. Pag napindot nyo na siya mga tol, nakatutok na doon sa Drony, then pipindutin nyo lang to. Subukan natin mga tol. And bago ang lahat nga pala mga tol, disclaimer lang, hindi ako eksperto sa ganitong larangan. So, ito ay base lang sa magiging experience natin o na-experience ko na. So, tignan natin mga tol. Drony. Tignan nyo mga tol ha. So, yan mga tol. Kita nyo? Kaso lang ang nakaset lang sa kanya is 3 meters. So pwede nating baguhin yan ng 10 meters. So ulitin natin mga tol, ulitin natin.
sinet natin sa 10 meters yung drone. Tignan natin mga tol. Ayan siya mga tol. Yan yung drone. So, patas siya. Habang pataas, umaatras siya. Yan mga tol. Kung nakikita nyo. Then, pag na-reach niya yung 10 meters, babalik din siya. Ayan mga tol. Oh. Nakita nyo ba? Ayan siya, bumabalik siya mga tol. Kung saan siyang bumabalik. Ayan. So, ito yung isa sa mga features ng DJI Neo. Then, tutok nyo lang yung palad nyo kung saan siyang lalapag mga tol. So, wag muna natin gamitin itong controller. So, yung pindot-pindot lang muna tayo. Then, subukan natin isunod is yung circle. Ito mga tol, napakalupit din ito kasi ito yung tipong nasa gitna ka lang, tapos iikutan ka. So, tingnan natin mga tol. Iset natin doon sa pinakamalayong distansya. Siyempre, kukonect natin sa cellphone. Tulad kanina. Ulitin natin mga tol ha. Ayun siya mga tol ha. So, lalayo muna siya ng 10 meters kasi yun yung sinet natin sa kanya. Ayun siya mga tol. Tapos saka siya iikot. Yan. Iikot siya mga tol. So, sana hindi tamaan yung ano. Sana hindi tamaan yung poste doon mga tol. Yan. So, kung mapapansin nyo mga tol, ayan, umiikot na siya. Oh. Dito tayo sa gitna. Hopefully hindi tamaan mga tol ha. Hindi tatamaan, hindi tatamaan. Hindi tinamaan mga tol. So, yun. Tapos, pagdating niya ron, babalik siya mga tol. Siya. Kung saan siyang babalik, yun. Basta kung saan nyo siya binitawan mga tol, doon siya kusang babalik. Yun yung circle. Sunod naman natin mga tol is yung rocket mga tol. Yung rocket naman is parang yung kung paano mag-take off yung rocket, ganun yung gagawin niya mga tol. Naka-steady ka lang dito, tapos siya, pataas yung ano niya, yung take off niya. So parang rocket nga. Subukan natin. So again, 4 meters lang yung rocket na naka-set sa kanya. Pero kayang isagad yan mga tol ng 10 meters. So yan siya. Pataas. Then pwede nyo ring iset mga tol na habang tumataas siya, umiikot. Or habang tumataas siya, is naka-steady lang yung kuha niya. So yan, na-meet niya na yung 4 meters kung saan na siyang bababa mga tol. So yun. So ibig sabihin, pwede nyo magamit yung DJI Neo kahit wala kayong remote. And nga pala mga tol, kung saan siyang nagre-record ng video. Once na nag-take off siya, gamit yung mga presets na ginagawa natin, kusa siyang magre-record ng video. Ngayon, yung manual record lang ng video is kapag gamit mo yung cellphone habang mina-manual control mo siya, pati yung RCN remote control na gagamitin natin mamaya. Doon lang siya magma-manual recording. So, pipindutin mo kung mag-record ka ng video or ng photo o hindi. So, isa pa. Spotlight. So, ito mga tol, yung spotlight is para kang nag-assign ng isang videographer. Tapos, naka-steady lang siya sa isang lugar. Then, susundan ka lang niya kung saan ka pupunta. I mean, titignan ka lang niya kung saan ka pupunta. Hindi siya lalapit sa'yo, hindi siya lalayo sa'yo. Kung saan lang siya nakapwesto, doon lang siya. Minamatahan ka niya. Parang ganun to mga tol. Subukan natin. Ayun siya mga tol, nandiyan lang siya. So pag pumunta ako dito, yan, iikot din siya. Ayan. Pag umikot ako, ikot din siya. Babalik ako rito. Ayan. Babalik din siya. Pag lumapit ako, hindi siya lalayo. Pag lumayo ako, hindi rin siya lalapit. Pero, kung saan ako magpunta, mamatahan niya ako. So, yun yung spotlight mga tol. So, maganda to sa mga vlogger. Kasi, kung wala kang kasama na videographer, pwede mo siyang gamitin as videographer. Diba mga tol? Napakaano niya mga tol, ayan o. Yee!
Yan yung spotlight mga tol. So subukan pa natin yung isa. Next naman is yung follow. Ayun, napaka self-explanatory na rin mga tol. Follow. Susundan ka niya from behind. From behind mga tol, take note, from behind. Sige, subukan natin mga tol. Ayan mga tol. Diba? Kahit saan ako magpunta, susundan ako niya mga tol. Ayan. Kahit tumakbo ako mga tol. Ayan mga tol. Kahit tumakbo ako ng mabilis, sumusunod yan mga tol. Diba? Sumusunod siya mga tol. Ayan o. From behind. Kita nyo mga tol? Pero, pag nilapitan ko siya, hindi siya lalayo. Diba? Hindi siya lalayo. So tandaan nyo mga tol, ito yung follow. Ngayon ang isusunod natin is yung direction path. Ang direction path kasi mga tol, susundan ka naman niya kung saan mo siya binitawan, yun yung posisyon na pagsunod niya sa'yo. Halimbawa, binitawan mo siya rito. Susunod yan pa ganyan. Pag naglakad ka, susunod lang siya ng pa ganyan. Ngayon, pag lumapit ka sa kanya, lalayo yan mga tol. Lalayo siya pag lumapit ka sa kanya. Yun yung kaibahan ng follow tsaka direction path. Subukan natin mga tol para maintindihan nyo yung sinasabi ko sa inyo. Ito mga tol, yung direction path. Ito yung kaibahan nila ng follow. Ayan mga tol. Kung napansin nyo, binitawan ko siya banda dito. So susunod siya sa akin pag ganito. Hindi siya sa likod. Ayan o. Kita nyo mga tol. Ganito ako. Ayan o. Sumusunod siya kung saan ko siya binitawan. Hindi siya sa likod. Although susunod din siya sa likod pero kapag humarap ka, hindi mo siya malalapitan. Lalapit tayo, lalayo yan mga tol, lalayo siya. Ayan. Hindi katulad nung follow na pwede mo siyang lapitan. So ayan, pwede rin siyang sumunod in behind, pero ang pinaka-features niya is kung saan mo siya binitawan, doon siya susunod. So ganun siya mga tol. So gano'n siya kabilis, kahit siguro, kahit tumakbo ang mga tol, susunod dyan. Ayan mga tol. So perfect to pag nakabike. Kapag sporty, perfect to mga tol. So yun, yung sa mga ano niya. Then idle ka lang. Mag-idle ka lang. Para, ibig sabihin, tapos na siya. Tapos tutok mo lang yung palad mo. Yun. Ngayon naman mga tol, subukan natin i-connect siya sa remote. Pinaka-the best talaga nito mga tol, syempre naka-remote, di ba? Talagang nauutusan natin kung saan natin siya pwedeng papunta. Tingnan natin mga tol kung gaano siya aganda sa taas. At kung maganda ba yung bato ng video niya, kahit na medyo makulimlim ngayon mga tol. So check pa rin natin kung gaano siya kaganda. So ito mga tol, na-connect na natin siya sa remote. Subukan natin mga tol. Okay. Yan siya mga tol. Ayan mga tol, nasa C5 tayo. Yan yung C5 mga tol, oh. Yung .10 pala. Taas pa natin. Ayan mga tol. Ba, ayun oh. Kita nyo mga tol, ayun oh. So mas maigi talaga mga tol, mas advisable na gumamit ng remote. So pwede nyo ring ibaba yung camera niya, yung gimbal. So ganun lang siya kadali mga tol, napaka user friendly niya. Sa mga baguhan, highly recommended tong model na to, DJI Neo. So alam ko meron ding Neo 2, so pwede nyo ring subukan yon kasi halos ganito rin yung control nun mga tol. Ayun siya mga tol oh. Napakaganda. Nakakalibang mga tol, nakakalibang. Bukod nung magagamit mo siya sa pagbablog, is nakakatuwa siya mga tol. Angat pa natin mga tol. Ayun siya mga tol, taas oh. Ang kagandahan nito mga tol, pwede nyo siyang babalikin. Halimbawa, hindi nyo na siya nakita. Hindi nyo na siya nakita, pipindutin nyo lang yung home point button mga tol. Kung saan siyang babalik, kung saan siya nag-take off. Pabalikin natin dito mga tol. So gamit lang yung home point button. It's either dito mga tol, it's either dito,
or dito. So try natin dito mga tol. Home point, return to home. Ayan mga tol. So, pag ganyan na siya, madali na lang. Yan, kung saan na siyang bababa, pwede nyo na saluhin ng kamay. So, yon mga tol. Hanggang dito na lang tayo mga tol para sa ating DJI Neo. And sana nagustuhan nyo yung mga nakita nyo or yung mga ginawa natin. And sana kahit paano may natutunan kayo or kung nagbabala kayo na magpalipad din ng drone o magkaroon ng ganito, which is napaka-importante pa mga tol, lalo na sa mga vlogger na katulad natin, specifically sa mga motovlogger na katulad natin, is napaka-importante na meron tayong drone. Kasi kapag meron tayong travel or adventure vlog, mas malaking bagay yung meron tayong mga aerial shots. Sobrang convenient niya kasi kahit wala kang kasamang ibang tao para maging videographer mo, meron ka na dito. Kahit pa paano, kaya ng punan ni DJI Neo. Yun. Ayos, satisfied, sobra. So, yun na nga, ganun na lang mga tol. Hanggang dito na lang yung video ko. Sana may natutunan kayo. And kung wala naman, okay lang, at least nanood kayo. And sana wag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Share nyo na rin to mga tol at wag nyo nang kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga videos na katulad dito. Okay mga tol, yun lang. Ingat tayo palagi. More power sa ating lahat. Then God bless. Woo! Teka, papalibad pa ako. Yee! Ganda.